morning po. Siyempre, ang aking ama ng lungsod ng Malolos, di ba? Mayor, ayan, napakaganda po nito para sa ating mga mamamayan ng lungsod ng Malolos. Ano? This is it, di ba? Yung turnover po ng quarantine facility. So, baka pwede nyo naman po kaming kwentuhan para alam naman ng ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Malolos kung bakit tayo meron na quarantine facility. Po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sangayon po doon sa isinasagawang hakbang para mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkahawa. Pinapalo kasi ng ating pamahalaan yung approach na detect, tapos po, prevent, detect, isolate, treat, and then reintegrate, no? PDITR. So, isang crucial doon sa bahagi na to, yung hakbangin na ating mga binanggit, is yung kakayanan natin para maiwalay kung sakali na mayroon tayong mga pag-hinalaan o kaya yung mga nakilalang mga nagsisitibo sa kaso ng COVID-19. So, paano ilasagawa ito? Nung una po kasi, sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kwarto o kaya sa pagkakaroon ng sariling palikuran, ay naisasagawa ito sa sariling tahanan. Kaya nga lang, sabi nga po ng pamahalaan, upang mas mamatyagan sila, mabantayan sila, at sila po ay talagang maihiwalay doon sa kanilang mga pamilya, ang kinakailangan po ay maisagawa yung quarantine sa labas ng sariling tahanan. So this time, sa pamamagitan po ng mga facilities ng ating pamahalaan, kasama na po yung ating Malolos Travelers Inn na ating inupahan, kung saan dinadala po yung ating mga nagpupositibong mga kababayan. Ito pong Malolos Sports and Convention Center ay convert into a quarantine facility having 48 na mga cubicles. Hiwa-hiwalay ito, may sariling kama, may sariling lamesa, at ito po ay isinaayos upang masiguro na hindi magkakaroon ng pagkahawa sa loob habang binabantayan po natin ang kalalagayan ng ating mamamayan. Plus, of course, itong mga container vans na i-convert ng Department of Public Works and Highways na mayroong 32 na mga kwarto, may sariling palikuran, at gayon din dito po maisasagawa po yung pag-observe ng isolation ng ating mga kababayan. So we are very thankful sa Department of Public Works and Highways dahil po sa kanilang pagtulong, syempre sa pamumuno ni Secretary Mark Villar at ng mga lokal na mga kinatawan nila dito, kagaya na D.E. Henry Alcantara, na talaga namang very supportive sa lungsod ng Malolos. And we appreciate po yung kanilang pagtuwang. Talagang tunay na tunay yung katagang we heal as one. Kasi sa pamamagitan ng tulungan ng bawat ahensya ng pamahalaan ng ating mga kababayan sa kanilang pakikiisa, maisasagawa natin na talagang ma-detect, ma-prevent, ma-isolate, at after ng treatment ay ma-reintegrate yung ating mga kababayan. Yeah. So dito, Mayor, na iba kasi yung sa quarantine facility at saka isolation facility natin. Ngayon po, meron po ba tayong tamang bilang na mga doktor o nurses na para tumingin sa mga sabihin namin nasa quarantine facilities at saka sa isolation facility? Yeah. Although this is not a hospital setup, no, para ma-clarify lamang. Kasi those only exhibiting yung mild at saka yung mga asymptomatic, no, na hindi na kailangan ng atensyong medikal mula sa isang hospital, ang pwede natin i-accommodate dito at yung mga nag-iumpay ng resulta ng kanilang swab test. Pero mayroon tayong sapat na bilang ng mga manggagamot at mga medical frontliners, kagaya ng mga nurses, medical technologists, mula po sa ating City Health Office at sa ating City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. Sila po yung mga tutuwang sa ating mga kababayan na para maipakita yung pinakamagandang kalalagayan nila habang sila po ay nagpa-quarantine o nag-isolate ng kanilang mga sarili. So, ito Mayor, for clarification na alam naman po natin na nabanggit po sa atin ng ating mahal na DE kung gaano kalaki ang nagastos. Ito po ba ay gastos ng City of Malolos o ito po ay donation lang po? Ito po ay ang lungsod ng Malolos ay recipient ng nasabing programa sa itinalaga na mandato ng ating Pangulo Rodrigo Duterte sa Department of Public Works and Highways sa pag-set up ng mga isolation quarantine facilities. So lahat ng gastos nito, no, ang implementasyon ng pagpuntayo, walang kinalaman dito ang pamahalaang lungsod. Tayo lamang yung naging recipient at we are so blessed kasi tayo ang kauna-unahan sa buong Rehiyong Ikatlo o ng Central Luzon, liban po doon sa Philippine Arena. So we are the first to be beneficiary
beneficiary ng ating pamahalang nasyonal sa pamamagitan ng DPWH. So walang gastos dito ang pamahalang Luzon, pero except yung operation. Yan po. So, magiging gastos lang po ng pamahalaan o ng lungsod ng Malolos yung operation katulad Yung po pagpapatak. Yes, ayan. So, mensahe po para sa atin mga mamamayan sa lungsod ng Malolos. Muli, ang inyong pamahalaan ay nagtutuwang mula sa pamahalang nasyonal, pamahalang panlalawigan, pamahalang lungsod at mga pamahalang barangay upang masiguro na maghihirap man yung hamon na dala ng COVID-19, tayo nagkakatuwang-tuwang upang magkatulungan upang masiguro na mapababa natin yung bilang ng nagkakasakit ng COVID-19. Tayo po bilang mga mamamayan ng lungsod ay hinikayat na lalo mag-isa. Mahirap man po yung mga patakarang ipinatutupad, pero ito po ay para sa ating pangkaligtasan, pangkalusugan. Kaya po muli kami ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pag-uisa at patuloy na talagang pagsuporta sa inyong pamahalaan sa laban na ito ng COVID-19. Magbayanihan po tayo, we will as one, pagtulong-tulungan po natin na bakahin ang hamon na dala ng COVID-19. Maraming salamat and God bless you all. Quarantine.